Salamat sa Diyos. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. O murag walay aircon no? Ano man? Naigi? So dili day ang problema sa ato dito sa Pikas. Naablihin na lang ng bintana palihog nak kanang pultahan. Asa ning dinhi nak maablihin ninyo aron makasulod ang hangin. Katong dito nak pultahan di ablihin nak aron makasulod. Thank you. Thank you. O kamo nga medyo di mo gusto og kuan, dinhi mo mulingkod aning naay dool sa pultahan. Okay. Glory to God. Biya malipayon mo sing gito hallelujah. Atong welcome ang atong usa sa atong deacons, Deacon Oblina. Salamat sa imong biyahe, miabot ka dinhi nga safe and sound. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Salamat. Atong pakpakan ang Ginoo niya na. Okay. So, dito maglangan, ablihin yung Bible sa Psalms 66, verse 1 to 4. You can open your Bible in the book of Psalm 66, verse 1 to 4. Okay. May gani kay nakakuan pa kita atong sounds maklaro pa. Okay? Tanan mo basa kusog. Ready? Go. Okay, sa verse 2, palihog, balik ta sa 1, paingon sa 4. Sige. Tanan mo basa kusugay. Ready? Go. Okay. Akong kanya si Dikonisa Nida sa pag-ampo para sa mensahe. Amen. Ibutang sa verse 2. Kaya din nakukwaon ang tema. Di ko mahilig mo hatag og tema nga complicated. Nya tagas kaayo, nya saon pag-memorize na. So, usa lang ka word ang akong kwaon dinhi. Nga dinira po na ako gikuha sa verse 2. Sing forth the honor of His name. Make His praise glorious. So ang atong tema, mauni, honor. Unsa atong tema? Honor. Akong kitanaw ang honor sa dictionary, mauni ang meaning, public esteem, recognition. Ang meaning sa honor, recognition, unya, public esteem. Kanang the high esteem of respect. Excellent reputation, one whose word brings respect. Muna sa meaning sa honor. One whose word brings respect. Muna nga makita ninyo,
ang mga politician sa ilang mga lamisa, tangna nila honorable so and so. Kay angay sila respetuan, kay naa sila tag-as nga pangatungdanan. Pero ang labing tinuod kanang honor, didto gid nato walay sipyat, walay palpak, didto gid nato ibutang, i-address nato sa Dios. Because God is deserving to receive honor. Kung imog yung tan-aon, God is a loving God. Deserving siya to receive honor because He is our King. He is our Creator, Savior, Redeemer, Everlasting Father, the King of Kings and the Lord of Lords. Deserving nga budawat sa honor. Now, ang pangutana mao ni, unsaon how to give honor to God? Kay kinanglan magyud nga mo honor ta sa iya. Now, balik ta sa verse 1, ngayon din sa Bible. Make a joyful noise unto God, all ye lands. Verse 2. Sing forth the honor of His name, make His praise glorious. Kung gusto data, if you want to give honor to God, you need to praise Him. Unsa nga klase nga pag-praise sa pagdaing? Glorious praise. Sabi ni Sene, anak, mahimayaon nga pagdaing. Dili hinaya nga pagdaing. Mahimayaon nga pagdaing. Kung imong tan-awon, if you will praise the Lord, automatically, na ang praise is associated with worship, thanksgiving. Inseparable ang tutulo ka butang. Praise, worship, thanksgiving. They must go together. Kini tutulo ka mga butang. Kung imong tan-awon sa verse 4, giingon dinhi, all the earth shall worship thee, and shall sing unto thee, they shall sing to thy name, Selah. Mao di nga ang paghatag og honor sa Ginoo, kinahanglan imo siyang i-praise. Imo siyang i-worship. Na kay thanksgiving ato sa iya. Ang rason day nganong niata dinhi, tungod kay i-honor nato siya. Mag-praise kita, mag-worship kita, ang reason niya na to honor Him. Mo di inungdan ng Biblia nag-ingon, let everything that hath breath praise the Lord, praise ye the Lord. This is not a request. This is a strong command from God that we believers, we, the children of God, must have to give praise to Him. Kaysa diya nga mag-praise kita sa iya, mag-worship kita sa iya, we are giving honor to Him. We are giving the highest esteem of respect, the highest esteem of love. Mo na rason. Mga dili ninyo pwede i-take for granted ang praise and worship. Kinahanglan nga kung maimo, imo nang hunaunaon o imong bation, nga if you cannot praise and worship God, you are not really giving honor to Him. Now, tanahon kuno nato kadiyot,
sa Psalms chapter 66 verse 1. No. Sa 2 Chronicles chapter 5 verse 13 to 14. Tanawa gani kadyo. Dini ko mubasa kay dini murag sulaw na kayo. It came even to pass. Sunda ko ninyo, ang inyong una-una ayun yung paglaglag. It came even to pass as the trumpeters and singers, natay mga singers diri, were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. Kita ni mo na, praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals, muna natay cymbals, and instruments of music, natay instrument of music, and praise the Lord, daigon ang Diyos, saying, for He is good. For He is good, for His mercy endureth forever. Mo din inungdan magigsuunan, nga inyong pastor wala masayop, nga nag-desire, nagampo kita, nga makabaton kita dili basta ang mga instrument. Kung imong pangutanon bisan pag sila musulti ang mga taga Yamaha, nga kung doon na may simbahan sa Cagayan de Oro, nga nakabaton og dili basta nga mga instrument ang DHLC. Wala masayop ang inyong pastor pagpili ni ining mga instrumentua, nga naman kay nakasabot kita nga diya sa pag-worship kinanglan nga naay mga musical instrument, naadiya ang mga singers, mo na nga natay mga singers. Mo inungdan makita nimo ang dignity sa atong mga singers. Dili kung pwede mo sugot nga spaghetti sila o kunya mag short man sila nga man dinhi o aron nga mag-lead. Kinahanglan ang worship imong tagaan og high esteem of respect. Mo inungdan nga ato mga instrumento ato ning gipili kung naapay mas labaw ani ato ning ilistan aron nga kung mahimo atong i-offer nga to sa Dios. Nga naman, tungod kay ang worship, importante kayo. Tanawa ka ni unsinit na po, sa diyang mo worship o muday ka sa Dios with thanksgiving. Then, the house was filled with a cloud, even the house of the Lord. Sa diya mga katawan sa Ginoo, when the people gathered together, worshiping the Lord, the Bible says that the cloud of God's presence, because the cloud is a picture of God's presence, and the cloud of God's presence came down and filled, nagpuno, ngadto sa the house of God. Mo na inungdan nga kay suunan, nga importante day kaayo, nga ang mga tao, muhatag og pagdaig, pagsimba, pagpasalamat, kay mauni ang pag-honor sa Dios, gapangita ang Dios og mga tao nga mo-worship sa iya. Mabasahin mo sa Biblia, God is looking for people that will worship Him in spirit and in truth. Gapangita ang Dios og mga tao nga mosimba sa iya. Maninungdan ang rason nganong ni akadini karon, tungod kay imo siyang i-honor, unsaon pag-honor, imo siyang i-praise, imo siyang i-worship, magahimo kag thanksgiving. Mao na nga gikinanglan kung magsimba kita, tagaan tanig dakong importansya. Kinanglan kong maimo, ayaw pagsugot nga makaabot ka dinhi nga wala na praise and worship. Kaya ang praise and worship, kabahin sa pag-honor nga tunimo sa Diyos. Kaya kung maumanggaling ka na, wala ka maka-honor sa Diyos. Mao nga importante ang pagdaig, ang pag-worship, ang paghatag ug thanksgiving ato sa iya. Nagyan ang pulong sa Diyos. Then the house was filled with cloud, even the house of the Lord. O ang labing tinuod, kining atong pagsimba, way hinungdan kon ang cloud of God's presence dili mo come down sa atong taliwala. Mo bitay hinungdan ma-feel nato ang presensya sa Ginoo, ma-feel nato ang iyang gugma
malipay ta, naay comfort, naay anointing. O dili pwede nga atong church walay anointing. Kapoy mga lagad sa Dios pag walay anointing. Kapoy mga lagad sa Dios kung walay glory, kung wala ang presensya sa Dios. Mo na inungdan nga mga tao di ganahan magsimba. Walay nada isimba, kapoy magsimba. Why? Tungod kay kung dili nimo mabati ang presensya sa Dios, kung ang anointing sa Dios dili nimo mabati, ang pag-alagad nimo walay lami. Mo na inungdan nga importante masabtan nimo, ikaw, ako, kitang tanan, nga ang pag-worship sa Dios, ang presensya sa Dios mo abot. Mo bito inungdan, mabasa mo sa Biblia. If my people will gather together, worshiping me, praising me, I will come down and I will bring my throne in the midst of them. The throne of God is in the midst of us. Why? Because we love to praise and worshiping God. Nalipay ang Diyos ni Ana. Kaya ang Diyos kapangita og mga tao nga motimba saya. Mauna nga importante kinakayo. Sunod nga verse, tanawan, sunod nga verse. So that the priest could not stand to minister by reason of the cloud for the glory. Makita nimo ang presensya, nadi ang glory sa Ginoo. Manay-inungdan nga ang atong atmosphere dinhi ma-feel nimo ang glory sa Ginoo, na ay joy, na ay peace, bisan pa og abi ninyo dagan ang mga team din sukad ra ni alas 6 buntag. Kaning mga team ka nakig-uban sa inyong pastor sukad pa sa alas 6 buntag. Pero makita nimo ang ilang mga dagaw walay kalaay, walay kakapoy, walay aguni, walay suffering, dili nila imuon nga kini mga pag-antos sa ilang pag-alagad. Aton in kalipay, it is our pleasure to serve God, worshiping God, praising God, because if we will do that, unsay may tabo, the presence of God will come down ug mupuno sa atong kasing-kasing. Ug ang Bible nag-ingon, for where the presence of the Lord is, there is liberty, there is joy, salvation, there is victory. Maninungdan ang atong pag-alagad sa Dios, tamis lami, ganahan ta mo excited kita, na ay excitement sa atong kaugalingon. Ang excitement sa itong kaugalingon, kanus aba magdomingo, kanus aba nga na gathering, aron magsimba kami, aron mag-worship kami. Why? Kay ang presensya sa Dios na ay kagawasan. God is our everything. God, tanan ang Diyos, maayo kayo sa itong kinabuhi. Ang rason nga nung niya ka, to honor Him. Unsaon pag-honor, to praise Him, worship Him, give thanks to Him. Mauna siyang pag-honor Him. May gani ka mo kay karon mo pa inyong pag-ani. Ay inyong pastor ganina ra sa alas 6 nagwaliha antod karon. Pero ang kalami sa Ginoo nindot kaayo. Tanaw na to sa Luke chapter 19 verse 38 to 40. Tanawa, saying, kadit lang tanaw sa ko sa di pa na ko i-explain. Mauna siyang event nga si Jesus miadto sa Jerusalem. Gitawag ni siya og triumphal entry of Jesus Christ. Sa diyang si Jesus nagsakay sa asno palulong sa Jerusalem. Anong gitawag og triumphal entry? Why? Kaya ang mga tao nagdaig. Ang mga tao nagsyagit sa pagdaig, kusog kaayo, nag-worship sila sa Diyos, nagdaig sila sa Diyos, nagpasalamat sila sa Diyos. O mauni ilang gisulti, naninggit sila, blessed be the King that cometh in the name of the Lord, peace in the heaven and glory in the highest. Mauni ilang gibuhian nga pulong. Sa diyang nag-praise sila kan Jesus. Or tanawa ang verse 39 sa nitabo. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples.
Ang mga pare, may reklamo ang mga pare. Miingon ang mga pare kan Jesus Master. Paununga ang imong mga disciples, ang imong mga followers. Paununga sila, saba kayo. Paununga sila, kasabi sila. Makita nimo wala ganahay ang mga pare nining panahon, ang mga Pharisees. Wa sila kahibalo nga ang pagdaig sa Dios muna ang paghatag og honor ngadto sa iya. Tanawod sa giingon ni Jesus. And he answered and said unto them, I tell you that if they should hold their peace, the stones would immediately cry out. Wala uyuni ni Jesus Christ ang suggestion sa mga pare nga iyang badlungon ang iyang mga disciples, ang iyang mga followers sa pagdaig kaniya. Wala niya uyuni ang unsay gusto sa mga pare nga iyang ilang paunungon ang mga tao sa pagsiyagit sa pagdaig ngadto kang Kristo. Instead, miingon si Jesus Christ, kung ang akong mga tinunan, mga followers, kung dili sila, kung ako silang, kung pahunungon nato sila sa pagdaig kanako, ang mga bato sa karsada maunay magdaig sa ako. Sa ato pa wala mo sugot si Jesus nga ang iyang mga followers muhunong sa pagdaig ngadto kaniya kay na ang labing tinuod ang pagdaig maunay usa ka paagi nga imong ga-i-honor ang Dios, mga kaigsuonan. Gusto sa Dios ang mga katawan mo simba sa iya. Ang gusto sa yawa nga ang mga tao dili mo simba sa Dios. Dili mo daig, di mo simba, di mo atong simbahan. Ngano man, kaya ang pag-ato sa simbahan mauman pag-honor sa Dios. O miabot sa kung nauna nga trabaho sa yawa ang COVID-19. Kung hinimo man ni sa tao, dunay manipulation, dunay tunay trabaho sa yawa nga murag giuyunan ni ang tao kung kinig gikan manggaling sa tao. Kay ang trabaho sa yawa to kill, to steal, to kill and to destroy. Ang trabaho sa yawa mauni gipadala ang COVID-19 sa tibuok kalibutan. Unsay naapektahan? Wala kayo maapektahi ang maong mga tindahan. Ang unang naapektahan ang mga simbahan, believe me. Wala kayo maapektahi ang mga mall. Wala kayo maapektahi ang mga grocery. Ang grocery, wala kayo maapektahi. Ang naapektahan ang mga churches. Mga churches gilockdown. Ang mga churches wala na. Kad naiuban hapit na 2 ka tuig, wala na simba-simba. Daghan na nga nangundang, daghan na nga backslide, daghan nga wala na mga lagad sa Ginoo. Why? Tungod kay wala na makadto sa simbahan. Trabaho sa yawa nga ang tao dili makasimba, ang tao dili makadaig. Kay ang pagdaig ug pagsimba mauni siyang paagi nga imong ga-i-honor ang Dios. Mauna nga ang yawa naghimo og pamaagi nga matuman ang iyang gusto nga ang mga tao dili na mag-honor ngadto sa Dios. Pero salamat sa Ginoo nga inigtan-aw sa Dios sa Cagayan de Oro. Kung ang Dios mo tan-aw sa Pilipinas, doon na pa'y mga simbahan, pipila ka simbahan, usa niini ang DHLC, nga nas Cagayan de Oro City, nga nagadaig, nagasimbang ato sa iya, aron i-honor ang iyang mahal nga ngalan. Mingon ang mga pare, pahunungan sila. Iyon Jesus, no. Ganong pahunungon ko man na sila, nga ga-honor man na sila sa ako. Kinsa man mo nga magpahunong sa ila. Kung pahunungon ko sila, mga bato na mag-honor sa ako. Di ko ganahan ang bato mo honor na ako. Wa ko buhata ang bato aron mo honor sa ako. Gibuhat ko ng mga bato para himuong foundation sa mga balay. Parang ang inyong building ligon. Gusto ko nga ang mga tao mag-worship, mag-praise sa ako. Mo na nga gikinalan ka mo, unta worship lover ka mo, praise lover ka mo, thanksgiving lover. Naunta mo'y gugma sa pagsimba, gugma sa pagdaig, kay kini mo ang pag-honor nga to sa Diyos. Dili kay pag-abot sa Domingo, moingon na din ang asawa, simba na sab. Or ang bana mo ingon, simba na sab.
Or ang mga anak moingon, simba na sab. Simba na lang tan ini. Pero ginapugos na lang tani. Di ginagusto gid nga mo simba. Di ginagusto mo atong simbahan. Napugos na lang. Ang atong pagsimba sa Ginoo nagagikan sa sulod sa atong kasing-kasing. Tanawon ta sa Luke chapter 19. Luke chapter 17. Nakumana ba ko to? Sa Luke 19:38-40. Humana? Okay. Muadta ta sa Luke chapter 17:11-19. Tanawa gani. Ako na lang magbasa, sundan na lang ninyo, basta sabot kita nga, musunod-sunod mo. And it came to pass as he went to Jerusalem, Jesus na kanang Hidea, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. 12. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. 13. And they lifted up their voices and said, Jesus! Tanawa gani, kusog ka ilang tingog ba? Basta gani mangayo sa Diyos, grabe kita kayo ka, kuwag yun. Kung mahimok, kinusganay. Basta gani mangayo, di ra kita magpabalibad. Basta gani pangayo, taas kitag listahan sa pagpangayo. Ingon sila, Jesus! Kusog kayo, matod pa sa Bible, they lifted up their voices. Jesus! Master! Nauna-unaan, napulo ka tao ang nagsinggit. Have mercy on us! Daghang kay mga tao, basta gani, mangayo sa Diyos. Singgit, tamas ginawa. Ang uban muhilak pa. Ang uban muhilak pa. Grabe yun. Oh, Jesus! Anak na siya. Verse 14, and when he saw them, he said unto them, go shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Naayos sila. Wa na sila kaabot ito sa mga priest, kundili sa dalan pa lang, nangaayo na sila sa ilang mga sakit. Mao na ang Ginoo, mao na ang Dios, buotan ang Dios. God is good. Ang atong kinabuhi sa una, bulingit kita kayo, hugaw kita kayo. Tingali ang atong skin, dili hugaw, dili bulingit. Pero ang atong kalag, espiritu, bulingit kitag maayo. Mao na nga salamat sa Ginoo, ang atong Dios naglimpyo ka nato. Ang itang mapasalamat niya na. Ngayon ang Biblia, verse 15, and one of them, tanawa ha? And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God. Sa diyang naayos siya, may balik siya kan Jesus, iyang giglorify ang Diyos. Kung gusto nimong i-honor ang Diyos, gusto nimong i-glorify ang Diyos, gikinanglan nga ikaw, maghimo sa praise and worship, magpasalamat nga to sa iya. Tanawa gani, giwali ko ni atong miagi nga simana siguro, nga nag-ingon ko sa inyo, nga ang maong siyam, ang siyam wala mo balik, kay ngano, kay ang siyam, mas nahigugma sila sa ilang healing, dili sa healer. Nindot ang mensahe. Wala sila mo balik, kay mas gimahal nila ang ilang healing, kaysa ilang healer nga maus Jesus. Ato nindugangan, palauman nato karon din buntaga, nga wala ang siya mo balik, wala ang siya mo balik. Nga naman, kay dili sila gusto nga muhatag og honor nga to sa Dios. Nga unta ang gusto sa Ginoo nga ang maong siyam apil ang usa napulo ilang i-glorify ang Dios. Muna ingon ang Biblia, in everything you do or say, be sure, do it to glorify God. Do it by the glory of God. Ang atong kabuhaton mo ang paghimayat sa Dios. You cannot glorify God without praising Him, without worshiping Him, without giving thanks to Him. Mao na inungdan nga ang usa mibalik, ang siyam wala na, ang usa wala na. Ang siyam interesado lang panalangin, pero dili sila ganahan mo worship sa Dios.
Dagan mga tao, gusto lang kwarta, pero dili gusto mo simba, dili gusto mo daig, dili gusto mo glorify sa Diyos. Grabe mo singgit, Lord, panalangin niya akong negosyo, panalangin niya akong trabaho, panalangin niya akong mga anak, pero pag worship, pag praise, mo na akong problema. Pero tanawa ko sa katao, ngayon din, and one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God. Tanawon siyang gibuhat, verse 16. And fell down on his face. Fell down on his face. This is a gesture. It was a gesture of worship. Ang maungusa nga mibalik, nag-worship sa Diyos. Pag mag-worship ka, imo siyang gadaigon. Pag mag-worship ka, imo siyang kapasalamatan. Ang tulo, inseparable ang tulo. O nga ang maong usam ibalik aron pag-worship, aron pag-praise, aron paghatag og thanksgiving ngadto sa Dios. Mo kato ang pag-honor ngadto sa Dios. Ang siyam wa na mo balik, gusto lang panalangin, gusto lang healing, gusto lang miracle, pero dili gusto mo hatag og honor sa Dios. Apan salamat sa Ginoo nga dinhi sa Cagayan de Oro naapay mga katawhan naa sa DHLC nga gustong i-honor ang Dios. Atong simbaho ng Ginoo, ato siyang i-praise, ato siyang i-glorify, kay mo na ipahaging ato siyang ma-honor. Kita nimo, gapangita ang Diyos o mga tao nga mo-honor sa iya. Aman na yung siyam. Nganong di man sila mo-honor sa ako. Nganong ikaw raman, di ba napulo mo? Kaganina, kusog kay mong maninggit nga gusto mo nga akong panalanginan. Ipanalanginan tamong tanan. Naasa man ang siyam. Nganong ikaw rin may balik. Ang akong pagampo nga tanan kita dinhi, wala mabilong ni atong siyam. Kitang tanan na bilong ni atong usa nga may balik aron i-honor ang Ginoo. Inay mong abay, ikaw ba sa sunod Domingo ba? Ayaw pagpaulahi sa praise and worship. Ay naunsa. Ina na. Nagwali ako sa inyo. Sumala. Nagwali ba ko nga wala ko ebidensya? May ebidensya. Ganahan ng Ginoo nga imo siyang kantahan. Magdahig na sa iya. Mag-worship sa iya. Sa inang kagwa na ilain mo dahig sa iya, bato na lang iyang pakantahon. Sa inang sa statement ni Jesus, kung pahunungon ko ning akong mga katawhan, bato na lang mo akong padayigon sa ako. Unaw na ganina. Unsa ka importante ang pagsimba? Moadto tag opisina, di ta malate. Moadto ta sa tong negosyo, di ta malate. Permi kita sa atong business, sa atong trabaho, tanan. Pero pagsimba, okay lang og na mga emergency, ang pastor ninyo pahibaluon po ninyo. Pero ang buti pasabot, ang pag-worship, importante kayo. Gapangita ang Diyos ang mga tao nga worship sa iya. Gapangita ang Diyos ang mga tao nga mo praise sa iya. Hibalo kita nga ang koral, ang wall sa Jericho natumpag tungod sa praise. Si Jehoshaphat daghang kay kontra, labihang daghan ng kontra. Gamay ra ang iyang mga sundalo. Ang giingon sa Dios, dahiga lang ko ninyo. Kantahi lang ko ninyo. Ako na'y bahala sa inyong kontra. Basahan niyo na. Midaog si Jehoshaphat sa away. Bisag unsa kadagan sa ilang kontra. Kay ang gubat dili kan Jehoshaphat. Ang gubat iya sa Dios o sa kontra. O ang gibuhat ni Jehoshaphat, nagdaig lang siya, nag-worship siya, nagpasalamat siya, nag-pick up siya og mga maayong mga mag-aawit. Mauna nga kining mga mag-aawit, dili sa niya basta-basta.
Muna nga kamo magampo mo nga magampugin mo nga ang anointing nasa inyo. Kaysa diyang nagdaig ang mga katawhan sa Diyos dito sa Jericho. Ang baga nga tanawa gani ko. Unom ka karwahe imong isumpay, unom ka karwahe. Mauna siya ang kabagaon, ang kabaga sa maong nga wall. Taas nga wall, paga kayo nga wall. Gikan dire unom ka karwahe ang imong isumpay-sumpay. Pero nakupa ang maong nga wall sa Jericho tungod kay sila nagdaig. Sa diya di ay nga mag-honor ta, i-honor na to ang Ginoo. Sa diyang i-honor na to siya, ato siyang daigon, ato siyang i-worship, ato siyang pasalamatan, i-honor na to siya. Ang mga bagang pader nga usahay, gablak sa atong dalan, gablak sa atong dreams, gablak sa atong mga desire, gablak sa atong mga vision, matumpag kining mga tanan nga gablak sa atong mga pangandoy. Why? Tungod kay imong gi-honor ang Dios sa imong kinabuhi. Kining giwali ko karon wala ni ganina buntag. Muna nga bisag katulon na mo maminos wali, napagyapon mo mapangahoy. Makasigpaw pagyapon kamo og mga pagtulunan. Kaya ang Dios, ang Holy Spirit, dili siya mahutdan og mga mensahe. Amen. Verse 17. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? Wala pa mo kay balo nga sa diyang dili mo musimpa, di mo mudaig, muingon Ginoo, muingon ang Dios. Hain man. Hain man si Grace Tapia. Hain man sila. Hain man si Juan de la Cruz. Gapangitaon ang sa Dios ang mga tao aron musimba sa iya. Hain man day ang pamilya sa mga tsakon. Hain man day ang pamilya sa mga oblina. Hain man day ang pamilya sa mga asinas. Gapangita ang Diyos sa mga tao. Asa man ay ang pamilya sa Baal? Asa day ang pamilya sa mga Ligaspe? Asa naman sila? Asa man ang uban niyang mga anak? Nganong si Mama raman ang naa? Asa man day ang mga ginikanan? Nganong ang anak raman nga kamanguhuran ang naa? Hantod karon ang Dios kapangita og mga tao nga faithful, nga mo praise, mo worship, maghatag thanksgiving ato sa iya. Dili mo nga ginuhain man sila nga maayo mo dulag basketball. Hain man sila nga maayong muluto sa biko. Maayong muluto sa dubo, maayong muluto sa humba, maayong nga manahe. Ang kapangitaon sa Dios ang mga tao nga naay gugma sa pag-worship, sa pag-praise, sa pagpasalamat sa iya. Last verse, Matthew chapter 7, verse 6 to 7. He answered and said unto them, well, hath Isaiah prophesied of you hypocrites,
Si Jesus nagsulti niini. Nag-quote si Jesus Christ gikan sa scripture. Gikan sa prophecy ni Isaiah. Gipadayag ni Isaiah nga sa last days, moabot ang panahon nga bisan ang mga hypocrite mudaig, musimba lang yapon sa Ginoo. Pero dili tanan nga klase sa pagsimba, dili tanan nga nagsimba nga tinuod nga nagsimba. Pag-ingon ni Jesus, ang Dios, nayon siya, nangita ko og tinuod nga mga tao nga musimba, true worshipers. Kung naay true worshipers, naapoy false worshipers. Muna matod pa ni Jesus iyang gibasa, well hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Gipanagna ni Isaiah nga moabot ang panahon nga ang mga tao mo-honor sa Dios, ang ilang ga-i-honor gagamiton barataman, pero ang ilang kasing-kasing layo gikan sa Dios. Tanawa ka sa verse 7, kay tapuson ko din how bet in vain do they worship me. Na ay nag-worship pero in vain. Walay pulos, walay hinungdan nga pagsimba, walay hinungdan nga pagsimba. Kay ang pagsimba nga gustos Ginoo, kanang mo honor sa iya, mao nga ang pagsimba dili ritual, ang pagsimba dili lang sa baba, ang pagsimba nagagikan sa kasing-kasing. Magdaig ka sa Dios, nagagikan sa kasing-kasing. Simpaw nimo ang Dios, nagagikan sa imo kasing-kasing. Sa diya nga mopayaw ka sa imong kamot, imong ga-i-honor ang Dios, kasimpaw nimo ang Dios gikan sa imong kasing-kasing. Ang akong pagampo ng tanan nga niya din mo-honor yun sa Diyos. Dapat gani, unyang gabi mo, ingon na mo, kadugay, bagi kayo magdomingo, oy. Mga anak, i-ready na nyo mga sinina. Ka-excited kay ko nga magsimba karong Domingo. Dapat lang. Dapat lang. I-honor niyo ang Diyos. Mulinungdan inyong pastor, wala masayop sa pag-ingon. Kinahanglan, hinimbahon yun kita. Daigang Diyos. Pasalamati ang Diyos. Simbaha ang Diyos. Kay walay laing paagi. Usana sa powerful nga pamaagi nga ma-honor nimo ang Ginoo. Kung ikaw magadaig, magasimba, mahitabo unta nga kung dili ka makasimba, kung di ka makadaig, maghilak unta ka. Ngano man nga wa ko makasimba. Ngano man. Lord, sorry Lord, nga wala ko makasimba. Wa ko makadaig karong adlaw sa imo. Dagang mga tao karon naabdan na laghapit 2 ka tuig. Lipay minon sila kaayo. Nanambok naman ninuon. Walay simbahay. Human ang akong wali. Yang ko kamong tanan sa pagtindog. Akong yang stick ko na sa bobet. Pag-aridiri. Kaganina siya nagkanta. Nag-inusara siya nagkanta. Karon lahi. Mukanta siya, muduyog ta sa iyang kanta, muduyog ta. Sa diyang mukanta ta, ato siyang ga-i-worship. Atong ga-i-praise. Ibayaw ta atong mga kamot. Dagang kay mga tao karon bisan pagbayaw. Lawlaw kay tanawon, bisan pagbayaw sa kamot, lawlaw.
Sila ka ibayaw ang kamot. Mura bitaw. Awkward kay katanahon. Bayaw ang kamot. Dili makaana. Dili makaana. I-worship ta ang Diyos. Pagkanta sa atong singer din sabayan ta siya. Sabayan ta siya. Mo kanta ta. Samtang gakanta ka, ang imong utok, ga-praise sa iya, ga-worship sa iya, ga-pasalamat ka sa iya, ingon alang imong buhaton. Payaw ang kamot. Kusog ang imong pagkanta karon, kusga pagkanta. Daiga ang Diyos. Kantay ang Diyos. Daiga ang Diyos. Simbaha siya. Wata mo ani diri sa walay laing tumong. Ang tumong na to honor Him. Mo bitay nung nga dili pwede nga mo simba ka diri niya magtabi kasi mong apay. Imong mata galiraw-liraw. No. Niya ta diri kay ka worship ta sa Dios. Bayaw imo mga kamot. Awiti ang Diyos gikan sa kasing-kasing. Through all my darkest moment, in you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Lord, we worship you, Jesus. Could stand between my Lord and me. Lord, I live To honor you. and I long to bring I long to bring my life and offering. Take me higher, through me deeper. I give all be with you. again from the dawn. Hallelujah, Lord. Wow. Hallelujah. Holy Spirit, thank you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. You can worship the Lord while you are singing. I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas.
without the instrument, only the piano. Please sing it from your heart and sing it louder. And I need to worship you. Yes, Lord. Come on, sing it louder. My Jesus, you're the Hallelujah. they will never take. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Who can stand between my Lord? Oh, yes, Lord. Lord, I hallelujah, Lord. And I long to bring my life. Take me high. Draw me deeper. I give all to be with you. Come on, let's sing it again. And I live to worship you, my Jesus, my Jesus, you're the nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and you? Lord, I live to honor you. Lord, I long to bring you my life. My life, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, take me. Yes, Jesus, draw me deeper. Hallelujah. I give all to be with you. Hallelujah. Oh Lord, we give you glory, we give you praise, we give you honor. Let us give the Lord a big clap offering. I hope nga wala ni diri sa ato. Di sa tama ato sa church karon. Kay murag naapa na sila karon sa praise and worship. Karon na tamo adto kanang tingwali na ni Pastor Okap. Ayaw sayo pa karon. Di sa tamo adto kay murag nanganta pa na sila karon. I hope nga wala ni sa ato dinhi. I hope nga ni ka pa sa wala pa ang praise and worship because you love to honor God. Sultian ta mo dili lagi ko galama-lama gwali. Ako ninyo kung nagwali ko sa inyo nga galama-lama, i-correct ako ninyo. Pero samtang naa sa Biblia nga akong kaisulti. Bisang pagka mong tanan, mag-wild mong tanan, mga suko mong tanan, I don't care. Kaya ang atong tumong to honor God. Kita ni mong siyam. Master Jesus, have mercy on us. Gihatag sa Diyos ilang gipangayo. Pero mga ingrato wa na mamalik. Lord, di mo akong engineer. Gihimong engineer. Lord, di mo akong doctor of medicine. Gihimo kang doctor of medicine.
Lord, imo akong lawyer. Gihimo kang lawyer. Lord, imo ako nga mauna, negosyante nga mo boom. Grabe, Lord. Gihatag sa Diyos sa imo. Lord, ang akong pangayo sa imo mauna. Gihatag sa Diyos sa imo. Pero basig mapariya ka ni atong siyam nga maayo lang mangayo. Pero dili kantigong muhatag og honor ngadto sa Diyos. Oh my God. Ang nalipay lang, katulang nalipay swali. Mauray mo, pakpak, o kusog kaayo, o musinggit, o praise the Lord. Hallelujah. Kuha na to ang ato mga tithes and offering. You are a strong and firm foundation. I feel the joy in my salvation, Lord. You will bring light to every nation. You will remain glorified, glorified. You take my fear and trepidation. I feel with holy expectation, Lord. Oh, your love endures forever. You will remain glorified, glorified. Muna kita sa pahibalo. Unyang hapon, mubalik taon niyang hapon. Magkita taon niyang hapon. Okay? Magkita taon niyang hapon. Alas 4 ang takna. Unya, sa Wednesday, nakita'y prayer meeting. Ibalo mo ni Ana. Unya, pagka Saturday, tagain ni og taas kay nga pagtagad ang prayer meeting. Aw ang Saturday. Kaya mo ni siya ang meeting sa The Power of Three nga ang usa ka grupo na ay tulo ka members. Dili nga aron paampuon ta ka dinhi, no? Aron magampo mo diya kamo nga grupo diya sa inyong lingkuranan. Na ay magampo para sa family, na ay magampo para sa church ministry, na ay magampo para sa city, para sa kaluwasan sa daghang mga tao. O na dinhi ang mga pagwali, mga pagampo, mga pagday, mga pagsimba. Mga Saturday niya mo alas 6. Dapat gyud kamo di mo paluya-luya kay maulaw mo number 1 sa Dios. Ikadua, maulaw mo sa inyong pastor. Kay inyong pastor taas-taas nag-edad kaysa inyo. Pero ikatulo na nako ni nga wali. Ang kusog na apagyapon. Naapagyapon ng kusog. Salamat sa Diyos. Muna ngayogin mo pag-ingon nga murag okay na to. Balik mo niya. Araw na itong simbahan ng Ginoo. Human naman tagkuha sa itong tithes and offering. So ang atong pahibalo mauni, uniyang hapon ni ata. Daw, ang ato day tuod nga meeting
sa campsite, ako rin na ipahibalo. Kita na kong mga bata ganina, nag-jogging-jogging. Dagang kay mga bata dito, nag-jogging sa, pagpaingon na mo, dari Pastor Gingging. Kagahapon gani, dito sa mall, nakakita ko na mga bata, ay nagpa-inject o kanang sa flow. Dagang mga bata, gapon. Pero di pa ko kasiguro kung gi-allow ba. Pero basta kayo nakakita ko mga bata sa gawas. Ang ato lang niini nga atong pulsuhan. Pulsuhan nato kung pwede na bata nga muadto sa campsite aron madala atong mga bata. Gimingaw og naluoy kay ko sa atong mga bata na deprive ilang right sa pag-adto sa gawas aron nga makasimbas Ginoo. Naluoy ko og gimingaw sa mga bata. Mao na nga ang akong kasing-kasing gusto nga inig balik sa campsite tuwa ang tanan atong mga bata. O ang atong project nagpadayon atong project. Nanata karon sa second floor murag giladlad na ang steel deck og ang mga karon si manaha ang mga steel bars aron nga magbuhos na din sa salog. Pagkahuman, sumpay sa haligi para sa third floor, magsalog na sa didto. Aron nga kung doon na tayo dagko nga mga event, mag family camp, di na mo mga bulad dito sa taliwala sa kasagbutan. So ang mga kahoy, gipang-ayo na ang mga kahoy, nanay mga lingkuranan nga simento, pabutangan patog sandiganan, o niya gibutangan og kanang gravel ang maong dapit sa maong mga punuan sa kahoy, unya gitamper aron nga magulan limpyo kaayo, makalingkod mo o halang sa paybalos tanan. Yampo gid ninyo maayo nga atong ang iyong pastor yampo ninyo. Mayon nga kami gampo pud sa inyo. Ang atong Lantaw Ridge nagapadayon para i-plaster nang ang CR adto na asa amo sira na human ang dingding atop og ang iyang pultahan o nga ay gaputang-putangan itong beranda. Ampo mo tamas ginawa kay ang prayer importante kaayo. O paibalo ko sa inyo tuod kung ni adire buntis nga nanamkon og manok nga Bisaya, basta buntis ka lang, sulti ko kay hatdan ta ka kanunay og manok nga Bisaya. Pero ayo pagpabuntis-buntis diha kay mahurot atong manok. Katurang buntis. Kana kung nanamkon ka, kay daghan kay manok ang inyong pastor. Nagpalit ra kog 3 ka buok, 2 ka bayi, 1 ka laki. Karon malingaw na ka. Daghan na kayo. Kada adto ko naay panahon nga mo adto ko dito. Mo suyop manggugog itlog nga Bisaya. Bisag tagurha ka buok. Basta Bisaya lang. Ayaw lang ng white leghorn. Basta Bisaya. So sige ko, moro to akong kalipay na nya og naibuntis din ni nya nangandoy og Bisaya. Hatdan ta ka kanunay Bisaya. Hatdan ta ka tagaan ta ka. Ako gyud mo'y magpili kanang manok nga kanang yung tsada gyud nga manok para nga mag-enjoy gyud ka aron nga may na lang ba nga kana pang pagkalami bagay sa Ginoo ambot na lang. Unya naatay mga dagkong meeting, musignit na lang tagbaka kay aron mo ihaw. Naanay 2 ka baka nga pulos buntis. Nagpalit niyong pastor og baka pulos buntis. Pag anak-anak, iyahon ta ng mama. Iyahon. Ang mga anak na sabmoy atong ipagdaghan.
Dugangan ko pa na ang mga baka og 5 kung mahimo. O tingali, 3 baka. Usa, duha. Dugag usa, aron matulo. Pero kung malima, ayaw ko yung buti. Kung malima, I don't know. Basta kay akong plano nga madugangan. Kasagaran sa mga papa mamalit og baka, kaya ang ilang mga anak naana sa 20 years old nga mga ulitaw. Gatagan-an nga ang ilang anak og maminyo, iyawan og baka. Na di naman ako na mahimo kay mga minyo naman akong mga anak. Kay kung napa ko'y anak nga, napa yung tako'y 5 nga ulitaw, hayahayon ta kayo. Kaya diniraman po na ako ipapangasawa, ipagpangita og asawa din sa DHLC. Katuganing akong apo, muuli man to dire, nag-eskwela theology. Muli to din sa Pilipinas. Kay mo atong pangandoy nga mapastor, mo ato ipagpastor sa Manila. Kay bata pa pod, ingon ni ana. So nga akong pasabot nga kamo kitang tanan magmakugiyon sa pag-alagad sa Diyos. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Ako mga anak ipanlanginan. Kamusab ipanlanginan, nag-ampo po mi sa inyo. Ingon ni ana, salamat sa Diyos. Ako mga in-laws ipanalanginan. Salamat sa Diyos. Ako mga in-laws, walay ka ba mutunol sa mga panalangin? Walay ka ba? Kaya panalanginan sila sa Ginoo. Una nga, salamat sa Diyos. Nalipay ba mo nakasimba? Okay, manindog na tantanan. Kay murag, gikapoy nagpagpanindog siguro ang niya din sa akong mga abay. Kay murag ganina rin sila nagtindog ha. Kanina rin sila. Grabe ka. Ibayo nyo mga kamot. Kaya magampo kita. Ako rin kaya si Dikonisa Sheila pag-ari. Aron nga maoy magampo pagtapos. O niya, sa di pa siya magampo, tuyad niyo yung kamot kaya magampo ko sa inyo. Lord, daghan kayong salamat sa mga mensahe. Salamat sa imong anointing. Salamat sa glory. Salamat sa mensahe nga nagagikan sa imong kasing-kasing. Panalangini ang tanan mga members sa church, sa DHLC. Mga gagmayng kabataan, mga young people, young adults, mga senior, elders, deacons, dikonisa, tanang mga dikonisa, mga deacons, elders, o bisan pa sa mga tanang members sa akong family, sa imong alagad. Panalangini kaming tanan. I-bless ang nagdala sa tithes and offering. I-bless ang tanang negosyo, mga trabaho. Nagampo kami, Lord God, nga imong panalanginan ang tanan na narbaho sa mga barko. Tanan nga nanarbaho sa laing nasod sa kalibutan. Tanan nga namuyo na sa ubang nagkanilaing nasod sa kalibutan. Bisan pa ang mga members nga naanay mga negosyo sa ubang mga nasod. Na ang mga investors na Ginoo, Lord God, i-bless ilang kinabuhi. Makasama sa imong pagpanalangin kanamong tanan din. I-bless kaming tanan. Pauswaga kaming tanan. Salamat dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Gamhanan ug dalaygon ng mga Dios, salamat Lord sa imong kaayo sa mong kinabuhi. Salamat ining oras sa Ginoo among nadunggan ang inyong mga nindot nga mga mensahe Ginoo nga gikan sa imong alagad. Salamat amahan nga kami Ginoo imong ipanalanginan, mga anak nga ipanalanginan pag-ayo. Thank you Jesus nga bisan Lord sa mga panalangin among nadawat, kinahanglan gid kami Lord magaday nga kanimo, dili mi makalimot Lord. Dili mi makalimot pagbalik Lord, sa tanang dunghimaya nga na kanimo, tungod kay ikaw lamang, Lord, ang angayan nga tanan, sa tanang pagdaig, O Diyos. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin sa matag usa
sa mga milagrosong butang imong gihimo sa matag usa kanamo. Salamat Lord God Jesus. Lord sa daghan kay kwarta Lord nga imong gipial nga ni kanamo. Salamat Lord nga mahimo ming mga sapian o Dios nga walay mga pobre nga ni kanamo Lord nga walay magisod. Kundi Lord kaming tanan Lord imong panalanginan pag-ayo amahan. Salamat Lord Jesus nga ikaw matinud-anon sa imong mga saad. Salamat Lord sa imong pagkabuutan Lord sa mga kinabuhi. Thank you Lord bisan pa man dining orasa sa among pagmamauli ikaw mag-uban kanamo ang imong hamili nga dugo magatabon kanamo. Salamat Lord sa imong pag-protect sa matag usa kanamo Lord. Muli mi Lord nga adunay kalipay, balunon amo ang kalipay, ang imong mga pulong Ginoo Lord among kanunay hinumduman o Dios. Hallelujah. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Ang tanan Lord God among pasalamatan, ang tanan ug himaya Ginoo mo'y panig nga nagalimo. Pinaagi sa ngalan Ginoo Jesus. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, dawato nato ang makabubuhong nga panalangin, kadaugan, kauswagan, kalinaw, kalipay. Protection, provision, overflowing blessing, increase, multiplication, wisdom and knowledge, peace and joy. Dawato nato kining tanan, the great favor from God. Pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Tanang mga katawan sa Diyos, musinggit sa makusog nga. Mayong buntag.